Nakarating sila sa likod ng ospital kung saan nakakonfine si Joey. Nagtungo sila sa napagkasundo ang meeting place ng dalawang kasamahan ni Greg. "Greg!" Tawag ng isang lalaki mula sa likuran. "Ano ang balita, Leo?" Tanong ni Greg. "Nasa taas pa si Alex at minamatyaga ng mandurugo." Tumingala ito saka itinuro ang aswang na palipad-lipad sa himpapawid. "Naroon ang aswang na yon sa rooftop ng ospital," wika ng lalaki. "Mukhang si Joey nga ang target niya," sambit ni Eman. Alam niyang masama ang pakikiharap sa kanya nito pero ayaw niyang may taong mabibiktima ng aswang. "O siya, sige, ilipad niyo kami sa rooftop," utos ni Greg. "Pagkatapos ay bumalik kayo sa pagbabantay sa paligid," dagdag pa nito. Lumikha ng kakaibang alulong ang tinawag na Leo para tawagin ang kasamahan nitong nasa ere. Agad na lumipad ito papalapit sa kanila. Kulubot ang mukha nito at bakas ang kabangisan sa anyo nitong nakakatakot. Naglalakyan ang matatalas ng ngipin at nakalabas ang mahabang dila. "Ililipad natin sila sa rooftop." Ginawa nga ng aswang ang inuutos ni Greg. Pagkarating sa rooftop ay agad nilang nakita ang mandurugo na nakahandang dumaan sa exit papasok ng ospital. "Hanggang diyan ka na lang," sigaw ni Greg. "Narito na naman kayong mga pakiilamero," singhal ng mandurugo. Lumabas ang mahaba nitong dila at ang matalas na ngipin saka nagpakawala ng tunog na parang sa ahas. "Magtutuos din tayo, Diana Chavez," mariing wika ni Greg. Nagbago ang anyo nito bilang kubot. Nagalawan ng mahabang buhok saka inatake ang mandurugo gamit iyon. "Hindi mo ako kaya." Inumang ng mandurugo ang mga braso saka itinutok ang mga kamay sa mga sirang upuan na nasa gilid ng rooftop. Pinalutang niya ang mga iyon saka ipinukol patungo sa direksyon ni na Greg at Eman gamit ang telekinesis. Nagawang salagi ng buhok ni Greg ang ilan sa mga tumilapon na upuan. Ang ilan naman ay nailagan ni Eman. "Subukan niyo ang kapangyarihan ko." Humahalakak pa ang mandurugo habang pinauulanan sila ng mga sirang upuan. Hindi na ilagan ni Eman ang huling hagis ng wasak na upuan at tumama sa liig niya ang dulong bakal ng paanon. Lumikha yun ng sugat at umagos ang sariwang dugo. Humalo ang amoy ng sugat ni Eman sa hangin at nalanghap iyon ng mandurugo. Halos maglaway ito sa bango ng sariwang dugo ng isang babaylan. Lumabas ang mahabang dila saka nanlisik ang mga itim na matang tumititig nito kay Eman. "Napakabango ng dugong naamoy ko. Nagbago na ang target ko." Itinaas nito ang braso saka ginamit ang telekinesis para palapitin si Eman sa kanya. Napaangat sa lupa si Eman saka lumutang palapit sa mandurugo pero naging maagap si Greg at pinuluputan niya si Eman ng buhok sa katawan nito para hilahin pabalik sa kanya. Nagawa niyang mabawi si Eman mula sa kapangyarihan ng kalaban. "Mag-iingat ka. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan niya pero hindi yun ganoon kalawak para hindi maiwasan. Posibleng kung ano lang ang nakikita ng mga mata niya ay yun lang ang naaabot ng telekinesis niya." Paliwanag ni Greg at tumango naman agad si Eman. "Naiintindihan ko." Muling naghanda si Eman at siniguro niyang hindi na siya madadali pa ng kapangyarihan ng mandurugo. "Sagabal ka talaga sa mga plano ko," singhal ng mandurugo kay Greg. Ginamit na nito ang pisikal na lakas para sumugod. Matulin itong tumakbo papalapit kay Greg habang nakaumang ang matatalas na kuko.
Ilang hataw at wasiwas ng mga braso habang nakaamba ang mga kuko ang ginawa nito para patamaan si Greg, pero nagagawang makaiwas ng kubot sa mga atake nito. Nasalag nito ang dalawang braso ng kalaban at nagtagisan sila ng lakas. Akmang tutulong si Eman pero biglang lumingon sa gawin niya ang mandurugo at pinagana nito ang telekinesis kaya tumilapon siya sa mga sirang hospital bed sa gilid ng rooftop. Napaigik si Eman sa sakit ng pagkakatama ng likuran sa matigas na higaan. Mamaya kita haharapin. Uunahin ko ang sagabal na ito. Muling nakipagtagisan ng lakas ang mandurugo at si Greg. Pinilit ni Eman na makabangon subalit nang tatangkainan niyang tumayo ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Nagiinit ang kalamnan niya at parang binabatak ang mga ugat sa buong katawan. Malakas na napahiyaw sa sakit si Eman. Nararamdaman niya ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Parang may kakaibang enerhiya na unti-unti at masigla na sumasalubong sa bawat galaw niya. Nakakaramdam siya ng init na kakaiba, parang nagbabago ang temperatura at nagiging mas mainit kaysa karaniwan. Ang mga daliri niya ay parang may init na umaapaw at binabatak ang mga buto nun. Malakas ngang humiyaw si Eman. Parang sinisilaban ang buong katawan at nagiinit ang mga mata. Dama rin niya ang sakit ng mga gilagid na parang binubunot ang mga ngipin niya ng sabay-sabay. Napakunot noo siya at tagaktak ang pawis sa noo. Nahihirapan na intindihin ang mga sakit na nararamdaman niya. Pilit niyang pinigilan ng sakit ngunit tila hindi ito makaya. Nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Ano kaya itong biglang pagbabago sa katawan niya? Iba ang deskripsyon ng mama niya noong ipinaliwanag nito ang pagbabago sa katawan ng isang aswang. Sinabi nitong masakit pero hindi binanggit na sobrang sakit tulad ng nadarama niya ngayon. Masakit na pakiramdam ng init na tila may naglalakbay na enerhiya sa kanyang buong katawan. Napadako ang kanyang mga mata sa wristwatch at napansin niyang 12:00 na ng hating gabi. Anong nangyari? Sigaw ni Greg habang nakikipagbuno pa rin ito sa katunggaling mandurugo. Hanggang sa hindi niya kinaya ang sakit. Sa pagkapit ng kanyang mga kamay sa gilid ng hospital bed, napansin niya ang paglabas ng kanyang mga matutulis na kuko at mga ugat na naglalakihan sa mga daliri niya. Ramdam niya rin ang kanyang balat na parang nagiging matigas at hindi katulad ng dati. Naisip niya ang isang bagay. Isa siyang aswang. Ang mga pangyayaring ito ay labis na nakagulantang sa kanya at hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Nahihirapan siyang makahinga kaya't hinablot niya ang suot na face mask at hinagis. Napahawak siya sa balikat dahil nadama niya ang matinding pagsakit ng kanyang likod na para bang pinupunit iyon at may nagbabadyang lumabas na matigas na bagay. Napagkiskis niya ang mga matatalim na ngipin para tiisin ang matinding sakit na nadarama. Mama! Tawag niya sa kanyang ina habang dumadaing sa sakit. Tiisin mo lang, Eman. Sigaw ni Greg habang patuloy itong nakikipagsagupaan sa mandurugo. Nawala sa konsentrasyon si Greg dahil sa nangyayari kay Eman kaya't natamaan siya ng mga kuko ng mandurugo sa tiyan. Saka sinipan nito ng malakas na nagpatilapon sa kanya sa malayo. Nakita ngayon ni Eman at nag-alala siya sa itinuturing niyang kaibigan dahil pasugod na ulit ang mandurugo rito habang hindi pa nakakabangon si Greg. Nagtagis ang mga bagang ni Eman.
Imbis na pigilan ang sakit na nararamdaman niya sa likod ay hinayaan niyang makalabas ang kung anumang gustong lumabas doon. Ilang hiyaw pa ang ginawa niya bago tuluyang lumabas ang malalaking pakpak. Lumikha si Emma ng mabangis na ungol kasabay ng pamumula ng mga mata at pagbabago ng muka. Bago pa nakalapit ang mandurugo kay Greg ay singbilis ng kidlat na sinugod ito ni Eman sa kasinakal sa lieg. Iniangat niya ito mula sa lupa. Nagpupupiglas ang mandurugo mula sa pagkakasakal niya pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makatakas sa mga kamay niya. Pakawalan mo ako, pakiusap ng mandurugo. Parang walang narinig sa Emma ng mga oras na iyon. Masinigpitan niya ang pagkakasakal dito. Gumawa nga ng paraan ng mandurugo. Kahit hirap ay iniangat niya ang kanyang kamay saka ginamit ang telekinesis. Iniangat niya ang sirang bakal na hospital bed saka iyon pinatama sa likod ni Eman. Tila hindi naman iyon ininda ni Eman pero lumuwag ang pagkakasakal niya sa mandurugo kaya nakaulagpos ito at nakatakbo palayo sa kanya habang hawak-hawak ang lieg. Nagbalak na itong tumalon pababa mula sa rooftop para makatakas pero nagawa ni Greg na puluputan ng mahaba niyang buhok ang isang paa ng mandurugo kaya hindi na natuloy ang binabalak. Kinuha nito ang pagkakataong iyon para mas puluputan pa ng buhok ang buong katawan ng mandurugo at hindi na ito makawala pa. Pakawalan mo ako rito, singhal ng mandurugo kay Greg habang nagpupumiglas ito sa buhok na nakapulupot sa kanyang katawan. Mga aswang din pala kayo. Bakit kayo nakikialam sa diskarte ko? Takang tanong ng mandurugo. Sa tingin mo ba makakawala ka pa? Hindi mo ba naaalala? Tanong ni Greg habang nagtatangis ang mga bagang sa tinitimpi na galit. Ano? Hindi kita kilala. Kaya anong sinasabi mo riyan? Inis na sagot ng mandurugo. Inalis ni Greg ang face mask na tumatakip sa kanyang muka. Ako lang naman ang kapatid ng pinatay mo. Si Kuya Jerome. Naaalala mo? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng mandurugo. Hindi ko alam na buhay ka pa pala. Greg, paano ko ba naman malilimutan ang nagpamana ng malaking halaga sa akin? Gumuhit ang nakakalokang ngisi sa malaking bibig ng mandurugo na may matatalas ng ngipin. Ang tagal kitang hinanap pero hindi ko alam kung saang lupalop ka na itago ng mga madreng kumupkup sa'yo. Lumabas ang mahabang dila ng mandurugo na tila naglalaway sa kaharap na kubot. Hindi pa nakasasagot si Greg nang sumugod mula sa likuran si Eman saka sinakal muli ang mandurugo. Eman, pwede mo bang ibalato siya sa akin? May utang siyang kailangang pagbayaran sa akin at sa pamilya ko. Pakiusap ni Greg. Saglit na hindi nakasagot si Eman saka lumuwang ang pagkakasakal nito sa mandurugo. Salamat. Bumalik ang tingin ni Greg sa mandurugo. Ngayon, harapin mo ang kamatayan mo. Ilang makapal na kumpol ng buhok ang gumalaw at naging matulis ang dulo. Saka iyon tumapat sa dibdib nito. Bumahid ang takot sa mukha ng mandurugo. Sandali lang. Patawad sa nagawa ko. Garalgal ang boses nito habang nagmamakaawa. Minahal ko ang Kuya Jerome mo. Kaya nga hindi ko siya makalimutan. Hindi ko lang mapigilan ang pagkauhaw ko sa dugo ng tao. Mahabang paliwanag nito. Sino ang niloloko mo? Walang sabi-sabing itinarak ni Greg ang matalas na kumpol ng buhok sa puso ng mandurugo. Bumaon iyon doon at tumagos hanggang sa likod nito.
Walang patawad na katumbas ang pagkawasak ng pamilya niya. Nakuha ko na rin sa wakas ang paniningil ko sa babaeng ito. Matatahimik na rin ang pamilya ko sa kabilang buhay. Paliwanag ni Greg. Ligtas na rin ang mga inosenteng binibiktima niya sa palibot ng U-Belt. Sambit ni Eman. Napalingon si Greg dito. Ayos ka lang ba? Hindi ka nawawala sa katinuan? Hindi ka naghahanap ng dugo at laman ng isang tao? Nagtataka ang mga tingin nito kay Eman habang pinagmamasdan ang mukha niya. Marahan namang umiling si Eman. Hindi ko nararamdamang nagugutom ako, nasasabik sa dugo ng tao. Parang wala lang. Napatingin si Eman sa mga kamay na unti-unti nang nagbabalik sa dating anyo. Ano ang nangyari sa'yo? Nahihiwagang tanong ni Greg. Nakita ko ang anyo mo. Naging mabangis ka kanina pero nasa tamang katinoan ka pa rin at nakakausap ko ng maayos. Dagdag pa nito. Basta ang alam ko lang ay gusto kitang iligtas sa mandurugo na yon. Pero wala akong nararamdamang kakaiba bukod doon. Kaso sobrang sakit ng naranasan ko kaninang pagpapalit ng anyo. Parang hinihimay ang buong pagkatao ko. Hindi may paliwanag ni Eman kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya nagbalik sa anyong tao kahit hindi niya alam kung paano. Ang mabuti pa, umuwi na tayo at doon natin pag-usapan yan sa kondo mo. Bumaling ang paningin ni Greg sa katawan ng babaeng mandurugo. Ipapalibing ko na lang kina Alex ang katawan nito sa tabi ng puntod ni Kuya. Alam ni Greg na minahal ng kuya niya ang babae kaya gusto niyang makatabi ito ng kapatid sa libingan. Umungol si Greg para marinig ng dalawang kasamaang aswang ang tawag niya. Dumating sa rooftop ang mga iyon saka inilipad palayo ang katawan ng mandurugo. Maya-maya pa, tumunog ang phone ni Greg. Nagbensahe ang isang kasamaan sa Bataan at nagsabing natagpuan na nila yung Carmela na manananggal na mukhang bata ang anyo. Kasalukuyan daw yung nakapiit sa hideout ng organization. Pag-uusapan pa kung ano ang parusang igagawad sa galang manananggal. Halika na, pangaaya ni Greg. Bumalik na nga sila sa kondo. Kahit papaano, nakahinga ng maluwag si Eman dahil tapos na ang problema nila sa ilang aswang na gumagala sa U-Belt. Lalong-lalo na ang mandurugo na matagal nang pumapatay ng mga inosenteng tao. Isa na lang ang inaalala ni Eman. Yun ay ang muling pagpapalitan nyo na magaganap sa kanya at ang kakaibang sakit na muling mararamdaman niya. Itinawag niya yon sa kanyang mama at ikwinento ang nangyari. Nasabi nito na posibleng dahil sa full moon kaya't naging mas masakit ang pakiramdam ng unang beses ng pagpapalit anyo niya. Inihabili ng ina na pakiramdaman ang sarili sa mga susunod na araw kung ganoon pa rin ang mararamdaman niya at kung hindi pa rin siya maghahanap ng sariwang dugo ng tao. Yun nga ang ginawa niya. Hindi siya pumasok kinabukasan dahil hindi maalis sa isip niya na baka bigla siyang matakam sa dugo ng normal na tao habang nasa school. Mas ginusto niyang maghintay sa kondo maghapon hanggang sa abuti ng gabi. Palakad-lakad siya sa sala ng unit habang nakasunod ng tingin si Greg sa kanya. Maupo ka nga. Ako ang nahihilo sa'yo eh. Uwi ka ni Greg. Hindi ako mapakali. Bakit hindi pa nagbabago ang anyo ko? Pasado 11:00 na. May oras bang pagpapalit ng anyo? Tanong ni Eman. May mga aswang na kayang magpalit ng anyo kung kailan nila gustuhin. May ilan na hindi yung kayang kontrolin tulad ng mga baguhan na tulad mo. Baka umurong lang yung pagpapalit mo ng anyo dahil di ka mapakali. Natatawang biro ni Greg. Isang oras pa ang lumipas pero hindi man lang nagbago ng anyo si Eman. Hanggang sa nakatulugan na niya ang paghintay.
Umaga na nga nang magising ang binata. Napasapos siya sa noo dahil sa puyat. Anong oras na? Bungad niya kay Greg paglabas ng silid. Nakatitig lang si Greg sa kanya na parang nalilito habang nakakunot ang noo. Bakit ganyan ang ayos mo? Tanghaling tapat ha? Paliwanag nito. Bakit? Ano bang itsura ko? Lumakad patungo sa wall mirror si Eman saka sinipat ang sarili sa salamin. Napanganga siya sa nakita. Kitang-kita niya ang matatalim na pangil sa bibig habang nakanganga siya. Ang pupula ng kanyang mga mata at nakalabas ang mga pakpak. Ano ito? Gulat na sambit ni Eman. Parang naudlot at hindi na kumpleto ang pagpapalit niya ng anyo. Hindi ko rin alam, Eman. Although, normal sa ibang aswang na makapagpalit ng anyo sa araw tulad ng mama mo. Wait. Oo nga. Kaya niya yon. Baka naman namana mo sa kanya yan. Paliwanag ni Greg. Pero hindi ko naman ginusto na magpalit ng anyo ngayon. Paano ba ako babalik sa dati? Saka, bakit parang hindi kumpleto ang pagbabago ng anyo ko? Kinuha niya ang phone sa katinawagan ng mama niya. Hindi rin ito alam kung ano ang nangyaring kakaiba sa anak. Tatawag ako ulit mamaya. Kakalap lang ako ng impormasyon tungkol sa nagaganap sa'yo bilang bangkilan. Nagpaalam sa kabilang linya ang mama niya. Naghintay siya ng tawag hanggang sa halos gumabi na. Dali-dali niyang sinagot ang tawag ng mama niya. Mama, ano na? Wika ni Eman. Ang sabi ng nakausap kong isang matandang mangkukulam, isang rare phenomenon ang nagaganap sa'yo. Isa kang babayla na may dugo ng isang malakas na bangkilan pero hindi kumpleto ang pagiging aswang mo. Nagagawang daigin ng dugo ng iyong tunay na ama ang dugo ng isang aswang. Darating ang pagkakataon na masasanay kang kontrolin ang pagbabagong anyo mo. Ang sabi ni Ingkong, maaari kang manatili sa ganyang estado mo o maaari kang maging isang ganap na aswang oras na lunukin mo ang itim na bato na ipinamana ko sa'yo. Saglit na nag-isip si Eman. Mama, hindi po sa ayokong maging isang tulad mo pero hindi ko po gustong kumain ng laman ng tao. Ayos na po ako sa gantong katauhan. Alanganin ng pagkaaswang. Paliwanag ng binata. Buo na ang loob niya. Gusto niyang maging isang tao. Hindi man buong tao pero may pusong isang tao pa rin at hindi kayang kumain ng karne ng tao. Nauunawaan ko anak. Ganyan din ako noon. Ayokong maging isang aswang pero wala akong magagawa dahil yun ang kapalaran ko. Masaya ako para sa'yo anak. Paliwanag ng kanyang ina. Ako rin po mama. Masaya ako na natupad ang hiling ko na maging isang tao. Hindi man ordinaryo pero mas okay na to. Nakahinga ng maluwag si Eman. Lumipas ang ilang araw at gabi bago nasanay si Eman at nakontrol ang pagpapalit niya ng anyo. Ang habilin lang ng kanyang ina ay mahihirapan siyang kontrolin iyon kapag bilog ang buwan kaya't kailangan pa rin niyang mag-ingat. Linggo nang dumalaw ang buong pamilya niya sa kondo para i-celebrate ang birthday niya. Pasensya na anak at wala kami sa araw ng birthday mo. Hinging paumanhin ni Claire. Ayos lang po mama. Abala rin kami sa pagsugpo sa mga aswang dito, halos nakalimutan ko na nga rin ang birthday ko. Napalingon si Eman sa gawi ni Greg. Malaking tulong si Greg sa akin mama. Marami siyang naituro sa pagiging aswang. Paliwanag ni Eman. Halos parehas din naman kasi tayo ng sitwasyon. Hindi ba't isa akong kubot na walang mga pakpak? Isa rin akong rare phenomenon kung tutuusin. Natatawang sambit ni Greg. Lumamlam ang mga mata nito. Sayang at
Wala na akong pamilya, paliwanag ni Greg. Hayaan mo, Greg. Kami na ang bago mong pamilya. Ako na ang bago mong kapatid. Masayang alok ni Eman. Napatingin siya kay Mimi saka nag-alala dahil narinig nito ang lahat ng pag-uusap nila. Sumagot agad naman si Mimi ng, Kuya Eman, matagal ko nang alam na aswang si Mama. Hindi naman ako takot dahil siya ang nagligtas noon sa akin. Kung pwede lang maging aswang na rin ako tulad niya. Ngumisi ito saka yumakap sa baywang ni Claire. Hindi ko hayaang maging aswang ka, Mimi. Gusto kong mamuhay ka ng isang normal na tao. Hinagod ni Claire ang buhok ng anak-anakan. Kahit ano pwede ako. Ikaw ba, Elena? Tanong ni Mimi sa bunso nila. Alam ko rin na hindi tayo normal na pamilya. Ayos lang din kung maging aswang ako katulad ni Mama paglaki ko. Kita mo? Hindi tumatanda ang itsura ni Mama. Ayos kaya yun? Tipid sa pagpapa-facelift? Tumawa ng malakas si Elena. Palabiro talaga kayo. Natatawang singit ni Andrew. Halika na at kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Hipan mo na kuya ang cake, sambit ni Elena. Kinuha ni Claire ang cake na nakapatong sa mesa saka sinindihan iyon. Kumanta sila ng happy birthday bilang pagbati kay Eman. Pumikit muna siya para humiling bago niya hipan ang kandila. Nagpalakpakan naman sina Elena at Mimi. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto ng unit niya. Pinagbuksan niya yon at naroon ang mga kaklase na inimbitahan niya para sa pagse-celebrate ng late ng birthday niya. Happy birthday! Sambit ni Matt. Sumigunda rin si Kati at Sandra sa pagbati sa kanya. Kasama nito si Joey na kakamot-kamot sa ulo. Sumama siya para mag-sorry. Pinaliwanag kong wala kang interes kay Sandra. Mukhang okay na din naman sila, kwento ni Matt. Ano ka ba, ayos lang. Halika, pumasok kayo. Aya ni Eman sa mga kaeskwela. Pagsaluhan natin ang munting handa namin. Masaya si Eman dahil sa nakita niyang masayang mukha ng pamilya at mga kaibigan. Tahimik na sa kamay nilaan ngayon dahil halos nalipol na ang mga aswang na gala sa lugar na iyon. Ang ilan naman, nagsipulasa na at lumipat na ng lugar. Maluwang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Eman bago